Meron sa sinasabi na buzzer daw na number one buzzer ni Francis Ley Marcos, which is the police officers, Mr. Rudy Ballester. Hello! Kumusta na? So, at least yung sinasabi mo, meron ka bang patunay na sino itong the real buzzer of ni Francis Ley Marcos? Ito, inamin niya po eh. Inamin niya. Ito, gusto kong, hindi ko kasi makita ikaw. Meron eh. Pakisabi mo lang kung sino itong taon to at anong dahilan niya, bakit siya nagbabas kay Francis Ley Marcos. Ang pangalan po niya ay Rudy Ballesteros. Ang ginagamit niyang account ay Mataka-React. Mataraki AK. Mataraki AK. Opo. So, meron ka ba nalaman anong dahilan, bakit siya nambabas kay Francis Ley Marcos? Dahil nabasa ko doon na kahit pa raw general, wala siyang kinatatakutan na... Nabash po ako dun sa kay Erwin Tulfo. Kay Erwin Tulfo. Opo, doon po ang nagsimula nun eh. By siguro 2 months na ang nakakaraan. Ang ginawa po, pinagbabastos po ako dun sa comment box ni page ni Sir Erwin Tulfo. Ang comment ko lang po dun, huwag ninyong batikusin yung tumutulong yung tao. So, ang ganda naman po yung pagkakasabi ko sa kanila. So, sinimulan po ako nila dun i-bash, tapos yung picture ko po, in-edit nila. Tapos? So, mula nun po, nag-background check ako, pinahuli ko lahat ng live, tapos inalam ko po yung sekreto po, bakit ganun ang gamit. So, ang una ko po nakuha na details is about you. Dahil Marcos po yung ginagamit niyang apelido, kaya may po siya. At mayroon pa akong gusto makuha na ebidensya kasi mayroon pa akong at hindi ko magkakasabot yung mga yan eh. Kaya, sino yung mga magkakasabot na to? Sino yung magkakasabot? Tirinak ko na yung pangalan ni Rudy Ballesteros gawa ng siya po yung front na nag-bash ko sa mga stalker. Kami po ay patuloyan lang naman tumitingin kung sino yung mga tama. So ako, bilang isa sa mga sumusubaybay sa FFF, gawa ng ang dami niyang naitulong eh. So, kung po pala tao lang yun. Sayang naman yung tinulong ng tao. So, ang nakikita ko dun, kawawa yung tao. At nakikita ko po dyan, sa tingin ko, nangangalibog yun. Kasi ang nasa likod nito, mas malaki pa. So, meron ka ba nalalaman sino yung mas malaki pa na nasa likuran nitong... Mga nakakausap, mga high official din. Nakakausap ko ba meron silang nakukuha kung sino siya talaga. So, ang tabayan ko natin ako sa mga pinagtulong din para makakanap ko tayo ng people. Ebidensya. Kasi, katulad yan, sinama niya ako at pinanap ko pati yung pamilya ko. Pinantaan yung pamilya ko eh. Sabi niya, may maliit lang anak dyan, yan. Yan ang mag-ano. So, alam mo ba kung taga saan to siya, no? Si Rudy Ballesteros? Opo, siya isa, ano po yan, police station. Ano, pulis pa rin ba to? Pulis pa... Tingin po kasi, yung tulog po kasi dyan noon po kasi nandiyan ako na pumapasok po ako sa Camp Crime. Sa Camp Crime Oo, andyan, mayroon po kami kasi mga ginagawa dyan sa loob. Kaya, andyan po ako by 2013. Pupunta po kasi dyan. Ang ano ko po dyan, si Ramos po, pinaka-ano po namin, hindi ako nakapasok po ako dyan. So, yung aking best friend po, nakatawag na si IDG, kinukontak ko na rin po ngayon. Pakikontak mo lang yung si IDG kung ano, dahil
Kaya ipapaalam ko po sa inyo kung ano mangyari kasi tatrabahuhan ko na to. Eto na eh, kasi wala na eh. In-involve na po nila kasi ako dito. Kaya siyempre yung aking trabaho at saka yung aking pamilya, nakasalalay din dito. Siyempre ako din bilang isa sa nagsasabi ng katotohanan. Ayoko rin po ng mga sinungaling. At tingin ko kaya yun si FLM lumalabas ngayon kasi gawa ng tingin ko ito yung hindi pa complete eh. Nasa 50% pa lang kasi yung ano ko eh, yung mga nakalat ko. Tingin ko may nasa likuran nila na mas malaki at tingin ko ay malalaman yung president natin mas delikado ang buhay. So, naniniwala ka delikado ang buhay ni Francis Leo Marcos FLM sa loob. dahil Mas okay pa siya na nasa loob siya kaysa na lumaya siya eh. For the meantime. Pero kung yan ay hahawakan ng president natin, mas maganda. Gusto ko nga rin. Kaya bukas ng umaga, kailangan kong tumawag doon sa pinaka-page ko ng Malacanang para makausap. so kung magagawa mo yon, so ito ay Nagaan ng page doon. so itong ginagawa mo ay pagtulong kay Francis Leo Marcos dahil sa nalalaman mo. Opo, kasi itong tingin ko bakit hinaharangan kasi viral na siya eh. Bakit hinaharangan? Hinaharangan nila na huwag makarating. Hindi dapat makarating dapat kasi nasa loob na eh. So, kailangan malaman talaga yun kailangan malaman niya ng ating presidente kasi ini-involve na yung pangalan niya doon sa Yan, nabasa ko to ay Rudy Ballesteros daw na hindi daw sa takot sa presidente, kaya niya raw patayin ang presidente. Sabi na Rudy Ballesteros na to. Delikado ka, Rudy Ballesteros. Nagsasalita ka, Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi na Rodrigo Ballesteros na taga Baguio, hanapin niyo ito sa Philippine National Police. Napapapatayin daw ito si Rodrigo Duterte na ang presidente ng Pangulo. Ito po ay ayon sa isa pong sources na naandi dito po sa isa po nating mga nagbibigay ng pahayag na ito daw Rudy Ballesteros ay walang kinatatakutan kahit pa daw general dito sa Camp Crame at gusto niya raw patayin si Rodrigo Duterte which is ang Pangulo. Kaya ikaw Rodrigo at Rudy Ballesteros from Philippine National Police, mananawagan po kami dito sa Philippine National Police. Hanapin niyo po ito si Rudy Ballesteros. Isa po itong pulis dito naka-assign sa Baguio City. Baguio City ba to? Hindi siya naka-assign po dyan. Mismo nandun po siya sa loob ngayon. Hindi, nakalagay lang po sa kanyang account na nasa Hong Kong siya. Pero ang totoo talaga, nandiyan siya sa Philippines. Saan ba ito naka-assign itong taon to? Ayan po, sa Krami po yan siya. Oh, sa Camp Crame, Philippine National Police. Sinabi niya undercover siya, di ba? Opo. Nasa siya, linya siya nila ng NBI. Ng NBI? Na lang siya. Kasama siya sa NBI. Kaya nga delikado. Sabi ko nga, kung NBI sila, bakit wala bang European Court of Appeal sa NBI? Kala ko kasi walang alam ng mga tao na kinakausap niya. Sana alamin niya muna. Sabi ko kung maghahack ka ng account, gumamit ka laptop. Tinuturuan ko na siya. Sabi ko, huwag ka magsalita ng Kaya nga, yung sa sinabi mo, yung pahayag mo, delikado itong taon to si Ballesteros, Rudy Ballesteros. Ito yung account ni Rudy Ballesteros, Mataraki AK, at ito yung larawan niya. Ito yung larawan ni Rudy Ballesteros. Teka, hinahanap ko itong larawan ni Rudy Ballesteros at sana mabigyan to ng pansin ng ating gobyerno, lalo na itong ating presidente. Ito yung Rudy Ballesteros. Rudy Ballesteros, sabi niya, wala doon sa kinatatakutan, pwede niya raw patayin ng presidente. Yan ang sinasabi niya. Kaya
wala na raw. Ito, Rudy Ballesteros from Baguio. At kasama daw to sa NBI. Totoo ba ito kasama sa NBI? Ito, Rudy Ballesteros. Ito, Rudy Hindi Ballesteros. naman po yan kasama eh. Ha? Hindi yan kasama. Ano yan, baka mababa lang ang kanyang rango. Hindi ko pa kasi nakakausap yun. So bakit nakakapagsalita siya ng gano'ng mga salita na ano ba ang kinagagalit na kay Francis Leo Marcos? Oo nga. Sana malaman. Sana sabihin niya. Pwede naman siya magsalita ng decente, di ba po? Yeah. Decente siya makipag-usap sa mga tao. Huwag niya i-edit yung mga picture ng tao. Ganyan. Ito, naka-uniforme pa siya ng naka-uniforme pa siya ng pulis na Dapat hindi po siya mag-edit ng mga, ito po kasi yan sa akin eh, huwag siya mag-edit ng mga photo namin, photo ng mga vlogger. alam mo ba eksakto kung saan to sa Camp Crame? Under ba ito ng anong department? Wala pa akong idea, pangalan pa lang po kasi. Pero alam mo na pulis ito na undercover. Opo, siya pang mismo nagsabi, inamin niya po na siya yan. Dahil mula doon, pagkasabi doon, pwede naman niya aminin na, pwede niya sabihin na, hindi ako yan, di ba? Pwede niya sabihin, hindi ako yan. Tapos sinabi niya doon, hindi niya pwedeng ilabas yung kanyang pangalan kasi nga isa siyang Undercover daw siya, undercover. Kasi sinungaling, alam mo naman. So, bakit merong mga taong ganito na lumalabas, pati gobyerno ay dinadamay at pati ito si Francis Leo Marcos, galit na galit sila at parang gusto nila talagang saktan si Francis Leo. Nananakot na po sila ng mga tao, yung mga hindi naman involved doon, yung nakikipanood lang, yung nakikialam lang kung ano na yung magiging status o updates ng ano yung FFF. Ipapahanap natin to ipapahanap pa natin to kasi active na pulis ba to? Active na undercover? Active yan. At sinabi mo nasa Camp Crame. Hindi ba ito kasamahan ni na Roland Sanchez? Sabi mo NBI o ano? Hindi yan dyan kasama. Krami yan sa loob yan. Kasi sinabi niya, mataas. Sabi niya, bata lang daw niya. Mababa lang yung mga, sabi niya, relatives ko. Mga bata lang yan daw doon. Sabi niya, kung hindi 3-star siya, to general yun, hindi yun mas mataas sa akin. Mga tauhan lang daw niya. So sabi niya sa iyo, tauhan lang. Familiar nga yung mukha niya eh. Parang nakita ko na rin po yan dyan siya. Sa Camp Crame. Oo. Mukhang bata pa naman. Opo, parang nakita ko na po yan eh, nung pumapasok po. Kasi ako nung 2013 dyan sa Crame. Sa Crame, oo. Opo. Pero may nalaman ka ba na dahilan at bakit sila gumagawa ng paraan para talagang makulong si Francis Leo Marcos? Hindi ko, sa akin po kasi 50% pa lang yung nakukuha ako eh. At tingin ko nga yung nilabas ng isang vlogger na conversation ni Yulin Marcos sa ni Francis Leo. Yeah. Tingin ko, pero hindi ka ba siya eh. hindi ka ba natatakot na lumabas na binanggit mo itong pangalan ni Rudy Ballesteros na isang pulis na undercover at pati nga sabi mo ang pamilya mo ay ginagawa na ng banta. Binabantaan na nila. Binabantaan nila yung pamilya mo. So, ano ang paraan para maprotektahan ang iyong pamilya? Ayan ba dapat ay kinakailangang ipapahanap natin to. Tatawagan natin ang Philippine National Police. Hindi ako natatakot lumantad sa kanila kasi wala naman akong nalalaman. Okay. So, tatawagan natin ang pansin tong kasi gabi ngayon dyan sa Pilipinas at hindi pwede tayo mag-contact ng kung sino-sino sa ngayon dahil gabi. At kung ito ay araw lang, papahanap natin to si Rudy Ballesteros ng
Philippine National Police na naka-assign dito sa Krame at siya yung sinasabi na wala siyang kinatatakutan kahit pa mga general na kasama niya dito sa trabaho sa Camp Krame. At Tapos, panawagan to sa Philippine National Police na binabalahura ang inyong departamento na dapat ay kayo ang nagpoprotekta sa mamamayang Pilipino, pero itong pulis na to na undercover na si Rudy Ballesteros na ito ay pinaalam sa atin ng nananawagan na isang concerned citizen na Pilipina na dapat mahuli ito si Rudy Ballesteros at matanong at bakit niya sinasabi ang ganitong mga pahayag na kahit pa daw si Presidente Rodrigo Roa Duterte ay kaya niyang patayin. Wala daw pakialam sa kaso ni Francis Leo Marcos. Ganun ba katindi ang galit nito? Hello, Glomar. Hello po. Matindi po ang galit niya kasi ayon po sa mga edited niya na picture Marcos Duterte, si Glomar Chris ang kausap ko. Kasi nga ito, isa sa mga dapat maging sa amin, protect sa amin, pero hindi mo ginagawa, kundi sinisiraan mo yung tao, tapos pinatakot mo yung mga tao. Kasi ikaw ba ay nakakasigurado na ang pangalan nito ay Rudy Ballesteros? Siya po yan. Kasi Isa- siya po mismo ang nagsabi na ito nga yung nag-ano po siya mismo po naka-public naman po yung group na yun. So makikita doon hindi niya dinulay. Pwede niya sabihin doon mismo, hindi ako yan. Pero inamin niya na siya si Rudy Ballesteros at siya ay undercover ng Philippine National Police. Siya po yung nagsabi po. At naka-assign sa Camp Krame. Opo, siya po nagsabi. So siguro mananawagan tayo sa Philippine National Police na kung sino yung jurisdiction ng under sa Camp Krame para malaman natin kung sino talaga itong Rudy Ballesteros na yung sinasabi niya ay wala siyang kinatatakutan kahit pa presidente. Ba talagang talagang baka ito yung miyembro na ng NPA, hindi pulis. Ako, nakakatakot yan. Yeah, kaya ito, pero ikaw, dahil wag kang magtatago dahil alam mo, ikaw naglabas nitong pangalan ng taon to. Ako ay ibinibigay ko lang tong naka-screenshot na po yung mga sinabi niyang pahayag at saka yung pangbabastos po niya sa amin. Yeah. At saka yung pangdudusta niya sa mga pangalan namin, sa mga picture namin. Yan. Yeah, marami sa mga kasamahan, kaya pati yung marami po siyang kasamahan. Nakita ko nga. Yan po ay puro mga basher po siya. Ito yung Rudy Ballesteros. Isa siyang police undercover na naka-assign sa Camp Krame. Yan. Namumuno siya sa mga malawakang ito yan ito. Kaya niyang i-edit yung mga picture ng mga tao. Ito daw si Rudy Ballesteros, Philippine National Police. Kung wala kang magawa sa buhay mo, magpakamatay ka na. Kasi kung ano pa sinasabi mo, siguro isa kang pulis na pulpol, isa kang pulis na patola. Kaya kung ikaw ay tunay na pulis, huwag mong gamitin yung mga pananakot mo na kahit pa presidente kung ano sinasabi mo. Kaya, dapat lang ichigutan, protect our president and FLN, thanks. Kaya ito, talagang nananawagan tayo sa Philippine National Police kay Major General Eliazar o kung sino man ngayon ang Philippine National Police Director, PNP Director, at mananawagan tayo at bukas tatawag tayo mismo sa police ng kinaukulan. Philippine National Police. Ito si Rudy Ballesteros undercover.
active pa raw siya, active pa raw, at siya nga ay yung nananakot. Active na pulis na sa Camp Crame naka-assign, undercover, hindi ko nga lang alam nung tumawag. Alam mo ba kung anong department ito? Wala pa pong alam dyan. Ang pangalan lang niya lumabas, tapos nag-reply siya sa akin. So, ibig sabihin, inamin niya na siya yun. Rudy Ballesteros, police undercover. Kaya lakas ang loob niya. Akala niya kasi, naka-public po kasi yung group niya. Hindi niya alam na public yun. Akala niya close group. Kaya yun, lumabas na lahat ng mga namin na nag-share. So, makakarating yun, po yun sa Office of the President yun. Nakatag yun. Kaya pag binuksan ng umagang-umaga, makikita nila yun. So, Tapos, nakatag yung therapy tulpo. Nakatag na yun dun. Oo nga, bakit inamin niya na undercover siya? Yun na nakakapagtaka kasi kung ang isang undercover, hindi niya basta sasabihin kung ano yung trabaho niya. Kasi yung mga undercover is maselan yan. Dahil nung I was once the undercover, hindi ko pwedeng sabihin kasi may conspiracy itong kasi hindi mo pwedeng sasabihin na kung ano yung trabaho mo. Opo. Kasi, ikakabagsak ng departamento yan. Yeah, pero Mali po talaga yung ginagawa. Pero inamin talaga sa iyo na siya si Rudy Ballesteros at under siya ng Philippine National Police. Opo. Wow. Sinabi niya mismo at marami nakakita. Wow, itong Rudy Ballesteros na ito ay mapanganib. Hindi ko alam, baka auhin na po yan eh. Kasi yan, narinig kong apelido na yan noon, Baguio. Ito nga nakalagay dito, undercover pero naka-police shirt siya. Bakit paano magiging undercover to? Hindi ba ito ay isang mapanlinlang na nililinglang lang kayo na di ba ito ang uniforme ng isang police, yung t-shirt na yan? Naka-blue? Yung Oo. naka-blue eh. Baka naman ibig sabihin niya undershirt na police. Ha? Saka yung nasa likuran niya, mga polis eh. So yung mga kasama niya, police na galit kay Francis Leo Marcos. Opo. Bakit kaya sila galit na galit? Yan ang question din sa akin eh. CIDG, Camp Crame. Ito, tawagan natin yung sa CIDG at tatawagan natin to at ng LOC 5340. Pwede tayo manawagan sa... Sino yung pinaka-head po ngayon ng CIDJ, hindi ko po alam na eh. Kasi 2013 pa ako nung pumapasok dyan. Pumapasok at 2013 sa CIDG at hindi mo kilala kung sino ang head ngayon doon. Ito ba Ngayon, pero nung 2013, kilala ko. So, sa iyong pagkakaalam, ito si Rudy Ballesteros ay under ng CIDG. Hindi po yan CIDG, Camp Crame yan, pero mababa lang siguro ang ranggo niyan. Pero ito, mapanlin lang at saka... Wala siyang breeding eh. Dapat isa siyang mabait sana siya. Mabait, tapos ipaliwanag niya maayos. Pwede naman niya magpaliwanag eh. Katulad ni Sanchez. Nagpapaliwanag siya. Tapos share lang ng iba, di ba? Hindi ka ba, teka muna, kasi nagne-name drop ka rito, hindi ba galit ka lang kay Francis Leo Marcos dahil ano ang dahilan at tumawag ka? Kasi nane-name drop tong tao, Rudy Ballesteros. Totoo ba itong sinasabi mo na ito ay galit kay Francis Leo Marcos o galit ka lang kay Francis Leo Marcos? Wala akong kinagagalitan. Wala akong personal na galit kanino man dyan. Sa akin lang na damay ako dyan. So bakit? Sa akin, hindi ako, wala akong formal na galit dyan kung sino yung Rudy Ballesteros na yan at saka kay FLM. Si FLM, ako naman ay umaalam ng kung ano ang nangyayari, bakit ginaganito yung tao, ikinulong. Yan ang una kong naging Batayan. Bakit? Yan ang iyong naging batayan. Wala akong personal na galit sa kanino man o
dyan sa kupunan ng mga basher na yan. Ang sa akin po, sumusuporta ako doon sa mga tao na nakapokus kay FLM. So, ako yung nasa gitna. So, once na malaman ko kung sino ang nagsasabi ito ba kaya mo bang mapatunayan itong mga sinasabi mo? Kasi maraming madadamay kasi pati Pangulo, pati departamento. Delikado ang buhay niya ni FLM sa loob kapag hindi yan nalaman ng President. Hindi si Inday Marito. Ito ay isang, kala nga si Inday Marica. At hindi. Ako po si Twister 1914 po. Crystal 1914 at ikaw ay Glomar. Ang dami yung mga account kaya ngayon sa pagtawag mo sa akin. Hindi po, ako po ay sa YouTube po. Ako po ay si Twister 1914 po ng YouTube at ang pangalan ko po ay Christina Glomar. Ang pangalan po ng itong kausap ko na ito si Christina Glomar at siya po nagpapatunay at nagpapatotoo na itong Rudy Ballesteros ay isang nakausap niya at inamin sa kanya na isa siya sa galit kay Francis Leo Marcos at siya ay isang pulis ng... Saan ba siya nakasign? Sa Camp Crame ka mo, hindi sa Baguio? Camp Crame. Pero taga Baguio siya. Sinabi niya doon na kung sabi sa Krame, mga tauhan ko lang yung mga andun. Tauhan niya. So ibig sabihin, official to, official. Sa General, ayan, screenshot po siya. Meron po akong mga, nagpapatunay sa mga sinabi niya na against sa mga nandoon sa loob ng Krame. Basahin natin itong mga pinadala mo at medyo maselan tong mga mo at kasi nga eto marami kang sinasabi rito na mga patunay na itong taong to na tatawag ka kay President Duterte. Eto marami kang naturingan kang pulis pero marami kang sinasabi rito at ito ay napadala mo sa akin. Sana mapatunayan mo para naman makita natin ang solusyon kung talaga may kredibilidad itong mga sinasabi mo dahil wag tayong makakasira ng Departamento ng Philippine National Police. Pero hindi natin alam na may mga pulis palang ganito na nanunungkulan sa gobyerno at hindi maganda ang kanilang patakaran at hindi maganda ang kanilang layunin lalo na sa kapwa-tao na tumutulong sa ating mga kababayan. Dapat ito'y mapatunayan mo itong lahat ng mga sinabi mo at ito'y nakarecord ka rito sa Facebook page. At sinabi din dito ni Mataraki aka which is the Rudy Ballesteros, Command Group Camp Crame, Quezon City Office of the Director. Oh, okay. So, paki-message mo lang dito sa akin yan, June, at tatawagan ko. Kasi gabi ngayon, hindi na tayo pwede mag-abala. So, siguraduhin ko sa iyo ang mga relatives mo ay mga utusan ko maliban na lang kung 3-star generals na sila. Matapang talaga to, ha? Tapang po siya. At sinasabi din nitong si Rudy Ballesteros, bring it on. Kayo nga ang dapat kasuhan. Malapit nang makumpleto ang report. Alam na namin pati mga identities ninyo kapag napatunayan naming accessories of the crime kayo sa mga activities ni Norman Mangusin. Marami kang pinadala ditong mensahe na inyong pag-uusap ni Rudy Ballesteros at dapat ito ay iyong mapatunayan. Wow. Inamin niya dyan. Nandun po, nakita sa taas po, o pinasa ko sa inyo na sinabi niya na siya yun. Sabi niya, hindi ako pwedeng magpakilala sa inyo. Yan, nilabas na. Tapos sabi niya, inamin niya na.
Mm. Inamin niya na. So, pagdating ng may utusan akong tumawag dito sa command group, Camp Crame, Quezon City Office of the Director, para malaman kung sino itong Rudy Ballesteros. Kung talaga ba ito ay nagsisilbi bilang isang pulis undercover, dahil sa inyong pag-uusap dito, inamin niya sa iyo na isa siyang undercover. Nandito nga. Ang sabi niya, Nananakot eh. ganyan talaga ang trabaho ng undercover, pero huwag kang mag-alala, naka-surveillance naman kayong lahat. Alam namin kung sino ang may mga fake accounts, keyboard warriors, totoong FB accounts. So, inamin niya talaga na undercover siya. Siya yun. So, itong si Rudy Ballesteros, Hindi ako yan. itong Rudy Ballesteros, kung makikita ninyo, ito yung nag-post ng picture ko na hindi ka nais-nais. At wala akong kinalaman sa iyo, hindi ako apektado, hindi ako galit, hindi kita kaaway, pero itong nagtumawag na si Christina Glomar ay nagpapatunay na isa kang Rudy Ballesteros sa iyong tunay na pangalan at ikaw ay undercover ng Philippine National Police na nasa Camp Crame. At kung ito ay mapapatunayan, Miss Christina Glomar, Matatanggal yan. hindi lang yung pagtatanggal kasi may sinabi siyang pahayag na ayon sa iyong pahayag kung ano sinasabi niya na po pwede niyang masaktan o ipahamak si Francis Leo Marcos at ang presidente. Kaya yan ay nakakagulat na revelation at nang dapat yan. Galit na galit siya lahat. Galit na galit. Wow. So, ano pa ang maidadagdag mo sa mga pahayag mong to? Sa ngayon, kasi wala pa akong masyadong nakuha, 50% pa lang naman. So pag nakakala pa ako ng mga impormasyon na talagang makakapagtulong, sa inyo ko po ipapasa. Sige, ibahagi mo sa akin ang iyong nalalaman upang ating ibahagi at tayo mananawagan sa mga kinaukulan para malaman natin ang isang katotohanan dahil marami na ang nadadamay dahil dito sa kaso ni Francis Leo Marcos. Kaya nga kasi gumawa po ako ng project ko po yung gawin sana. Ito na ako ito nga, hinahanap ko nga kung sino, bakit sila galit na galit at sobrang ganito katindi yung ginagawa nilang pananakot. Nanakot po, yung una po, tinakot sila Makmak. Oh. Tapos, nung panahon po kasi nun, wala pa po kayo Saka si Donna, hindi pa lumalabas. Tapos ako yung mga nandun sa group at nakikiusap sa kanila na itigil na yung panggaganon sa mga pro-FLM. Wag nilang saktan o babuyin yung mga pangalan. So hindi kaya ito ay gawa-gawa lamang? Dahil ako, nadamay na rin ako dito. Nakita ko yung picture na ginawa ng taon to. Nakita yung si Yui po. Iba na pong pangalan niya ngayon. Andiyan naman po yung link Pwede niyo pong buksan. Si DJ Yui. Yan po siya. Nagbago na naman siya ng Kung papasyalan niyo po yung group na yun, anti-LFM yun, makikita niyo po yung sino yung mga si Yui dyan. Makikita mo yung mga mukha nila. Tapos si Court po ay isa rin sa solid supporter. Kaya kawawa po siya dun sa mga pinagagawa na picture. Baboy po talaga yung pinagagawa nila. Kaya unang-una kayo, si Makmak, pinagpipit yung picture niyo po. Si Makmak, ikaw, si Donna, saka si Court, binuo nila dun sa picture nila. So, andun lang po yun sa group na yun. Puro anti-do. Yeah, ipasa mo sa akin yung link nila para makita natin talaga sila. Para ma-imbestigahan natin kung sino talaga ang mga nasa likuran ng mga taong ito. Ha? Andun po sila sa group na yun. Kaya doon ako nag-stay.
Tapos kayo, nung lumabas na kayo ni Donna, salamat sabi ko. Meron nang support eh. Ako po kasi hindi ako sobrang ingay eh. Pero nung tinakot na nila si Makmak, lumabas na ako, sabi ko magdi-daily vlog tayo. Purgahin natin sila ng daily vlog natin kasi tinatakot na tayo eh. Sabi ko. Yeah. Ito po, yung may nagtatanong kasi sino daw yung caller. Ang caller po na to ay si Christina Glomar. Siya po ay isa ding vlogger at siya po, sinasabi niya, nasa gitna lamang siya, hindi siya anti-FLM, hindi siya pro-FLM. At ngayon po, marami siyang nalalaman at ito nga, ninename drop niya, ito si Rudy Ballesteros na isang Philippine National Police undercover na nasa loob ng Camp Crame. So, ano pa ang karagdagan mo may babahagi upang sa ganun ay ang ating mga... Nakakatakot po yan sa dulo. Ha? Nakakatakot po ang malalaman ninyo sa dulo niyan. Pag yan ay na-confirm lahat po yan, delikado po ang buhay dyan ni FLM. At tingin ko, lumalabas lang po si FLM para matulungan. Tama din yan na napasok siya doon para matulungan na rin siya. So nangangamba ka na may sadyang gustong manakit kay Francis Leo Marcos. Oo, delikado buhay niya. Ito ba ay isang parte na sindikato o ano? Sindikato ba to o ano? Tingin ko po eh. Nakakatakot yan eh, pero kinikilabutan po ako eh. Mula nung ako na mismo yung pangalan ko yung tinakot nila. Sabi ko, kasama na ako sa loob. So wala na eh. Wala na itong labasan. So andito na ako, involved na ako. So hindi ko to titigilan. At tingin ko yan yung dapat dito si Yulin Marcos, ipakita niya mismo siya sa picture niya, pati yung conversation nila no, na hindi nagbabago. Gusto ko makita yun. Kasi yun ang nilabas nila. Nilabas po nila yung conversations. So may kinalaman din ba si Yulin Marcos dito sa pulis na ito na si Rudy Ballesteros? Tingin ko hindi yan siya. Magkakaiba yan po. Magkakaiba. So ibig mo... So malaking ano yan, ang binabangga po ni FLM, tingin ko malalaking tao. Kaya... Sino yung mga malalaking tao na alam mo? Tingin ko tulungan. Tulungan sa FLM dyan. Dahil So... pangalan ng Marcos yung dala-dala niya. Tulungan siya ng president. Ayun ang magandang solusyon dyan para hindi na madamay yung mga civilian tulad namin. Tulungan siya ng president natin. Yan, ang magandang maging ano dyan. Maging para kumalma. Kumalma ang mga tao. So, may nalalaman ka ba na kung sino malaking tao nasa likuran nito? Ay, nako, delikado po. Saka po, pag na-confirm na po natin, ilalabas natin po. Sige po. Pakibigay mo sa akin lahat ng information upang ipaalam natin sa gobyerno at ipaalam natin sa mga kinaukulan kasi hindi natin matatapos ang problema kung wala tayong pupuntahan at sabi ko nga sa iyo, ako yung nangangalap din ng mga ebidensya para lang mapatunayan na ito si Francis Leo Marcos ay wala namang kasalanan at nagagamit lang ito sa mga taong may galit at inggit sa kanya. Mayroon na kumbaga may gawain. Kaya nakakaawa dyan yung nasa loob eh. Si FLM ang kawawa dyan eh. Yeah, okay. So, mamalagi ka at manatiling magbigay ng impormasyon upang sa ganon, ibibigay mo lang impormasyon ay yung dapat lang paniwalaan ng taong bayan. Kasi pangit tayo magbibigay ng impormasyon ay kasisira ng ating kapwa. Opo, tama po kayo. Sige po. Sige, di ganun na lamang. I will let you go at this time. At tawagan mo lang uli ako o padala mo sa akin na lahat ng mga information at kung maaari lamang ay ating
ipaalam sa gobyerno at kinaukulan, tatawag ako at may utusan akong tumawag bukas sa kinaukulan dito sa Camp Crame, sa director ng CIDG para malaman natin at alamin natin kung sino itong Rudy Ballesteros. Maraming salamat sa iyo, Christina, at nang sa muli, ipagpatuloy mo upang sa ganon ay makita natin ang mga nasa likuran nitong pag-aakusa kay Mr. Francis Leo Marcos. Maraming salamat sa iyo. Magandang araw o magandang gabi sa iyo. Opo, salamat. Salamat Thank you po. at pagpatuloy mo. Salamat. Sige po. Gabayan po kayo ng Diyos. Salamat. Sige po. Bye-bye.